Good day mga chinggo, and for today's video tara, samahan nyo akong gumawa nitong ating homemade low budget nachos. Meron nga pala tayo ditong sibuyas at saka pipino na ginayat ko nga lang ito ng pa-cubes. Meron din tayong cheese whiz, may keso rin tayo at saka may mayonnaise, tapos meron din tayo ditong Mr. Chips. Pumili nga lang pala ako dito ng mumurahing mayonnaise at saka mumurahing keso para kahit papano ay pasok naman sa budget ko. At syempre dahil low budget nga ito, hindi nga ako bumili dito ng original na nachos chips, kundi bumili nga lang ako dito nitong Mr. Chips kasi malapit-lapit naman ang lasa. Nang mailagay ko na nga sa plato ang Mr. Chips, ay nilagay ko na nga din dito ang corned beef na iginisa ko lamang sa mantika, sibuyas at paminta. Corned beef nga dito at pinakamura yung pinili ko para kahit papano ay pasok nga dito sa ating low budget nachos. Hindi na nga ako naglagay dito ng asin dito sa ating corned beef at ito'y maalat na nga. Ang iba kapag gumagawa nga sila dito ay gumagamit nga sila dito ng giniling na baboy o hindi kaya yung giniling na baka. Corned beef na nga rin dito yung pinili ko para kahit papano ay para na rin akong nakaginiling na baka. Di ba kung iisipin mo nga sa murang halaga lang pala ay makakagawa ka na nga ng ganitong klase ng recipe. Sabi nila kapag nachos nga daw ay maalat, pero itong aking recipe na ito ay hindi nga ito maalat at tamang-tama nga lang ang lasa. Iba na nga rin talaga kapag homemade kasi ikaw na ang magdidesisyon kung anong mga ingredients ang ilalagay mo sa inyong recipe. At nang mailagay ko na nga dito yung lahat ng corned beef, sabi nga ni Ubo ay sunod ko namang inilagay itong tomato. Tinanggal ko na nga rin dito itong mga buto at saka hinugasan ko na nga rin itong pipino, pagkatapos ay tinanggal ko na nga rin ang mga buto nito at hiniwa ko nga rin ito ng pa-cubes. O diba, pwede na maging wrapper yarn. Charis! Maglalagay nga lang ako dito kung gaano karami ang gusto ko. Nakadepende rin po yan sa inyo kung gusto nyo ay maraming-marami at kung gusto nyo ay kakaunti laan. At pagkatapos ay sunod ko namang inilagay itong grated cheese. Ma-share ko nga lang sa inyo habang nagvo-voice over nga ako dito ay ginugulo nga akong pilit dito ni Yubo, kaya naman paulit-ulit nga ako dito nagvo-voice over, nakakasura. Anyways, nakadepende nga rin po sa inyo kung gaano karaming cheese ang gusto nyong ilagay dito. Pumili nga rin ako dito ng mumurahing keso para kahit papano ay pasok pa rin sa ating low budget. At ang nakakatuwa pa nga dito, kahit mumurahin lang itong kesong binili ko ay at least masarap pa rin naman ng kanyang lasa. At eto pa, hindi lahat ng keso ay naubos ko nga sa paggawa nga nitong nachos at marami pa ngang natira. At pagkatapos ko nga ditong maglagay ng keso ay naglagay pa nga ako dito ng sibuyas kasi paborito ko nga ito at masarap nga kapag nakakagat ay crispy naman ay. At pagkatapos ay tumungo na nga tayo dito sa exciting part, itong paglalagay nga nitong mayonnaise. Ang paglalagay nga rin dito natin ng mayonnaise ay nakadepende nga rin sa inyo kung gusto nyo maraming marami o kung gusto nyo kakaunti nga ay bahala na kayo riyan. At syempre, hindi makukumpleto itong ating nachos kapag wala ngang cheese whiz. And again, nakadepende nga po ito sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Pero para sa akin, mas maganda na sakto lang ang ilagay nyo para hindi nga ito umalat kasi kapag sobrang dami, ayun nga ang nagpapaalat nga dito. Pero syempre, kung mahilig nga kayo sa maalat, ay for the go. Naglagay nga ako dito ng kaunti pang chismis, sabi nga ni Yubo. Abay, cheese whiz lang po ang dinamihan dito at hindi ang chismis ha. And last but not the least ay ilalagay ko na nga rin dito itong natirang keso at baka malungkot pa'y kakaawa naman. Todo na nga rin natin dito itong ating pagkakaskas din ng ating keso para naman maganda nga ang plating. Ginamit ko na nga dito itong aking malinis at mahiwagang mga kamay para mas sumarap nga itong aking ginagawa. At hindi nga ako nagkamali ay nagustuhan nga ito ni Yubo, ay talaga namang simot. And syala, ito na nga pala yung ating finished product nitong ating homemade low budget nachos. O diba, hindi mo naman nga talaga akalain na sa murang halaga ay makakagawa ka na nga nitong masarap na nachos. At ang nakakatuwa pa nga dito ay hindi pa nga naubos yung ibang mga ingredients na inilagay ko nga dini at pwede pang ipanggawa ng panibago pang nachos. At kung nagustuhan nyo nga itong ating video ay please click follow, subscribe at paki-comment na rin po at paki-share na rin po bilang suporta dito sa ating maliit na channel. Thank you for watching!